Lumagda sa bilateral agreement ang Pilipinas at Vietnam partikular sa agrikultura at maritime security ng dalawang bansa. Naging produktibo ang pagbisita, ani Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Vietnam. Kalisunod ng naging bilateral meeting kay President Vu Van Thuong. Ilang Memorandum of Understanding o MOU ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Ito ang naging bunga ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatandaang dumating si Pangulong Marcos sa Vietnam noong January 29, 2024 ng hapon para sa kanyang 2-day state visit na inaasahang magpapalakas sa ugnayan ng dalawang bansa, partikular na sa agrikultura, maritime security, at iba pang mga sektor. Isa sa mga nilagdaang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam ang MOU para sa rice trade cooperation. Sumang-ayon ang Vietnam sa isang 5-year trade commitment kung saan magsusupply ng white rice ang kanilang private sector sa pribadong sektor ng Pilipinas na aabot sa 1.5 million hanggang 2 million metric tons kada taon. Nakatakda itong ibenta sa abot kayang halaga. Tayo ay number 2 yata na importer galing sa Vietnam. Kaya importante rin sa kanila yung ating exchange. At siyempre para sa atin, very important yan because it is a way to assure that we have a sufficient supply of rice. Sa naturang kasunduan, bubuuin ang isang framework upang matiyak ang pagkakaroon ng sustainable food supply sa gitna ng mga epekto ng climate change, pandemic, at iba pang mga kaganapan. Paigtingin naman ng cooperation in agriculture and related fields ang ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa larangan ng agrikultura, rural development, at iba pang mga kaugnay na sektor, gayon din ang pagtatatag sa 19 areas of cooperation. Kabilang dito ang high-value crops, livestock and aquaculture, farm management and sustainability, smart agriculture and aquaculture technology, research trainings, at palitan ng mga eksperto. Pumupunta naman talaga sila, yung kanilang mga researcher, yung kanilang mga scientifico, at saka yung kanilang mga magsasaka, ay pumupunta sa IRRI at madalas sila nandun and to develop some of the new varieties, to develop some of the new techniques in the cultivation of rice. So that will continue, but mas dadami pa. Bukod dito, nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na pahusayin ang kanilang koordinasyon pagdating sa maritime issues sa bisa ng Incident Prevention and Management in the South China Sea. Sa pamamagitan ng dialogue at cooperative activities, palalakasin ng dalawang bansa ang kanilang mga pagsisikap upang tumibay ang kanilang tiwala, kumpiyansa, at pagkakaunawaan sa nasabing issue. The agreement is between Vietnam and the Philippines. So kung anong gawin ng ibang bansa, hindi naman kasama yon. Basta't ang ating usapan with Vietnam is pagka may nangyari, meron tayong maliwanag na paraan kung paano pag-usapan para hindi lumaki ang gulo. Hindi naman tayo we don't have any confrontations with Vietnam as a matter of fact. Despite the fact that we have conflicts in territorial waters, about territorial waters, but it has never been beyond. It has never gone beyond any diplomatic contacts. Hindi na pupunta sa gulo. Kaugnay nito, bubuuin ang Joint Coast Guard Committee sa bisa naman ng Maritime Cooperation upang talakayin ang mga issue at interes ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard. Isang hotline communication ang itatatag sa pagitan ng Coast Guards ng dalawang bansa. Samantala, palalawakin naman ng Pilipinas at Vietnam ang cultural exchanges at patitibayin ang kanilang pagkakaibigan sa pamamagitan ng Cultural Cooperation Program. Alinsunod ito sa Cultural Agreement na nilagdaan ng dalawang bansa noong 1998. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang kanyang state visit sa Vietnam dahil ito ang nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations Region. Sa pagbisita ng Pangulo sa Vietnam kung saan nilagdaan ang iba't ibang kasunduan, muling tumibay ang pangako ng Pilipinas na higit pang palakasin ang relasyon ng dalawang bansa. Para lagi kang updates sa bagong mga videos,
Mag-subscribe, like at ihit ang notification bell.